buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang In your mind and in your hands. Better is one day in the presence of the Lord than 1,000 days elsewhere. At napakaraming pwedeng mangyari sa isang araw, sa isang oras, maging sa isang minuto ng pakikipagniig sa Panginoon. Ano nga ba ang ating participation sa pagbuo, sa pagbabalangkas ng ating buhay? Ang ating pag-aaral ngayon, pinamagatan natin, in your mind and in your hands. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang sa inyo. Palakasin niyo po kami, pagalingin sa mga karamdaman ng aming espiritu, ng aming emosyon, maging ng aming katawan. At ngayon, turuan niyo po kami na sa inyo pong mga salita kami matuto, makahanap ng mga huwaran sa buhay at makakita ng mga liwanag na maaaring gumabay sa amin sa araw-araw. Teach us, empower us, lead us. In the name of your Son, Jesus, we pray with thanksgiving. Amen. Ang mga kasaysayan po sa Biblia, kahit paulit-ulitin mo ng pag-aaral, hindi mauubusan ng pwedeng ituro. Hindi nagbabago ang salita ng Diyos, pero nagbabago ang ating pananaw, ang ating katalinuhan, ang ating maturity, kaya merong pwedeng makita na maring ng mga una, pangalawang pagbabasa ay hindi natin napapansin. At yan ang dalangin natin ngayon sa Panginoon, matuto pa tayo sa mga luma at paulit-ulit na mga kwento na hindi nauubusan ng gininto ang aral. Matthew 25:14-30. Jesus speaks here, the kingdom is also like what happened when a man went away and put his 3 servants in charge for all he owned. The man knew what each servant could do, so he handed 5,000 coins to the first servant, 2,000 to the second, and 1,000 to the third. Then he left the country. Sa ibang mga version ng kwentong ito, ang tawag doon sa mga coins are talents. Pero sa panahon natin ngayon, mahirap na maintindihan kung ano yung talents, kaya may mga versions tulad ng makabagong contemporary English version na binibigyan na tayo ng equivalent sa ating panahon, mga numerical equivalent sa kaya nating maintindihan agad. At nakita natin dito na binigyan ang 3 mga katiwala ng iba't ibang halaga. May binigyan ng 5,000, may binigyan naman ng 2,000 at may binigyan ng 1,000 coins. At ipinabahala sa kanila kung ano ang gagawin nila sa ipinagkatiwala. At according to Jesus, the kingdom is a matter of trust and trusteeship. Pag sinasabi yung kingdom of God, ang iniisip agad ng mga iba ay mga langit na nasa mga ulap. Pero hindi laging ganun ang kahulugan ni Jesus pag sinasabi niya. Isa sa mga kahulugan nito, ang paghahari ng Diyos, ang pamunguna ng Diyos sa tao, ang kanyang pamamahala sa buhay ng tao, ang pagsunod ng tao sa kalooban ng Diyos, madalas din tawagin ni Jesus na kingdom. When your heart becomes the kingdom of God, because God rules, it is also called the kingdom of God. Kaya mayroong kingdom na nandun sa malayo sa kabilang buhay, pero mas madalas na tinutukoy ni Jesus sa kingdom of God, yung buhay ngayon na pinaghaharian ng mga prinsipyo, katwiran, karunungan ng Diyos. At ito daw kaharian ito ng Diyos, o ang paghahari ng Diyos, ay parang pagtitiwala, trust and trusteeship, based on natural and personal capacity. Hindi pare-pareho ang ibinigay na dami ng mga coins dito sa mga katiwala dahil iba-iba ang kanilang kakayanan. Verse 16 and so on. As soon as the man had gone, the servant with the 5,000 coins used them to earn 5,000 more.
The servant who had 2,000 coins did the same with his money and earned 2,000 more. But the servant with 1,000 coins dug a hole and hid his master's money in the ground. Here we see three attitudes, three mentalities. Number one, servant invested and doubled the coins. May ginawa. Number two, servant invested and also doubled the coins. May ginawa rin. And number three, servant hid the coin. Walang ginawa. Verses 19 and so on. Sometime later, the master of those servants returned. He called them in and asked what they had done with his money. The servant who had been given 5,000 coins brought them in with the 5,000 that he earned. He said, "Sir, you gave me 5,000 coins and I have earned 5,000 more." "Wonderful," his master replied. "You are a good and faithful servant. I left you in charge of only a little, but now I will put you in charge of much more. Come and share in my happiness." Isang kwento na hindi bago nung ikinwento ni Jesus dahil madalas nang nangyari bago pa niya ikinwento at patuloy na nangyayari hanggang ngayon. Merong kang pagtitiwalaan, maaring ng pera, in this case pera, na sagisag ng maraming pwedeng ipagkatiwala sa buhay. Ano ang ginawa ng pinagkatiwalaan? Yung unang binigyan ng 5,000 coins, hindi ko masabing barya kasi yung barya mukhang walang halaga sa ating wika. Yun lang ang pinakamalapit na equivalent. Pero hindi walang halaga yung mga coins noon kasi mga gold mga silver coins yan. So, 5,000 barya o coins ang ibinigay niya, ipinamuhunan ng pinagkatiwalaan na doble, naging 10,000 ang coins. Anong dumating ang nagtiwala, tuwang-tuwa itong pinagkatiwalaan dahil makakapag-report siya. At sa pagre-report niya na doble ko po ang ibinigay niyo sa akin, narito. Masarap siyang pagkatiwalaan kasi masipag, nadodoble niya ang pinagkakatiwala, kaya hindi siya natatakot na matuos. Hindi siya takot sa tuusan or sa accounting kasi maganda ang kanyang performance. At sabi ng Panginoon, napakatapat mo, mabuti ka, binigyan kita ng konti, at konti pa pala yung 5,000. Samantalang yun ang pinakamaraming ibinigay doon sa 3. Ibig sabihin, marami pang pwedeng ibigay kung pwede lang na pagkatiwalaan ang tao. So sabi niya, binigyan kita ng konti, bagamat sa tingin mo marami na yan, konti lang yan, compared sa pwede ko pang ibigay. Kaya, bibigyan kita ng marami pa. Pwede ka palang bigyan ng marami. Pwede palang pagkatiwalaan. Sabi, halika at saluhan mo ako sa aking kaligayahan. In other words, ikinatutuwa ko ang ginawa mo, sasaluhan kita sa kasiyahan na yan. Number 1, believed that he could double the amount of the coin. Hindi siya nag-alinlangan, hindi siya nagduda, malakas ang kanyang loob, nag-invest siya. He acted according to his belief. And because he believed and acted, he produced and reproduced according to his belief and action. Kaya ang una natin dapat itanong agad sa sarili, ano ang pinaniniwalaan nyo tungkol sa Diyos? Ano ang pinaniniwalaan nyo tungkol sa inyong sarili? Sapagkat kung ano ang pinaniniwalaan nyo tungkol sa Diyos at sa inyong sarili, yun ang huhugis, bubuo ng inyong action kung ano ang gagawin nyo sa inyong buhay. Kung naniniwala kayo na ang Diyos ay pwedeng pagkatiwalaan, na ang lahat ng inaabot niya sa atin ay inaasahan niyang pararamihin, naniniwala kayo sa kakayahan ninyo na ibinigay din naman ng Diyos, kikilos kayo batay sa inyong paniniwala. At yung paniniwala ng taong ito, ang siyang naging dahilan, kaya siya sumipag, nagsipag, nagbunga, at nagkaroon siya ng gantimpala. So ang unang-unang sinusuri, ano ang ating paniniwala? Anong iniisip natin tungkol sa Diyos at tungkol sa ating sarili, sa ating kakayanan,
at sa pananagutan na ating dapat panindigan pag nagtuos ang Diyos. Hindi lang pera ang pinag-uusapan ngayon dito, kundi lahat ng bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin ay dapat nating sinupin, paramihin, pabungahin, at pagbabalik ng Diyos sa paghaharap at pagtutuos ay matuwa tayo imbes matakot at magtago. Verses 22 and so on. Next, the servant who had been given 2,000 coins came in and said, Sir, you gave me 2,000 coins and I have earned 2,000 more. Wonderful, his master replied. You are a good and faithful servant. I left you in charge of only a little, but now I will put you in charge of much more. Come and share in my happiness. Kung ano ang ginawa nung number 1, yun din ang ginawa ng number 2, bagamat magkaiba ang dami ng ipinagkatiwala sa kanilang coins. Sa nauna, 5,000. Sa kanya, less than half, 2,000 lang. Pero nadoble niya, naging 4,000. Kung ano ang tuwa nung master dun sa naging 10,000, siya ding tuwa sa naging 4,000. Bakit nga hindi? Siya naman itong nagpasya kung ano yung ibibigay. Binigyan niya ba naman ng 2,000? Dinoble naman. 4,000 lang siyempre ang total nun. Pero ang katotohanan, dinoble pa rin niya. At yun ang dahilan ng kasiyahan ng master. Hindi yung dami ng naging bunga, kundi yung dami ng effort ng tao na pabungahin yun, at yung proportion ng bunga sa binhi. Yung proportion ng tubo sa puhunan na doble din. Kaya yun din ang gantimpala sa kanya. Bibigyan pa kita ng marami, bagay pala sa iyo yan. At halika, kasama ka sa aking kasiyahan. Tulad din number 1, number 2 believed that he could double the amount of the coin. He acted on that belief. He produced and reproduced according to his belief and action. Ganyan din sa soul winning, mga kapatid. Naniniwala ka na binigyan ka ng Panginoon ng puhunan para mamunga, hindi lang ng pera, kundi ng kaluluwa. Naniniwala ka na mayroong oras at araw ng pagtutuos. So anong ginagawa mong kilos para yung ibinigay sa iyo ng Diyos, magka-doble-doble, at pagbalik niya, hindi lang ikaw ang ipepresent mo sa Panginoon, kundi marami pang ibang kaluluwa na nadala mo sa Kanya. Hindi lang coins ito. Maraming kahulugan ang coins na ito. Verses 24 and so on. The third servant, or the servant who had been given 1,000 coins, then came in and said, Sir, I know that you are hard to get along with. You harvest where you don't plant and gather crops where you haven't scattered seed. I was frightened and went out and hid your money in the ground. Here is every single coin. Kakaiba yung pangatlong katiwala. Ang opening sentence niya, sinisi niya yung master. Kung saan niya inimbento at kinuha yung ideya niya tungkol sa master, hindi sinabi sa atin. So dapat haka-haka lang niya yun. Kasi ba't hindi gano'n ang ideya nung dalawang nauna? Sabi niya sa master, which is of course a representation of God, sabi niya, alam ko mahirap kayong makasundo. Umaani kayo ng di nyo tanim. So natatakot ako sa inyo. Ang ginawa ko na lang, itinago ko yung pera nyo para walang sisihan. O heto, sa inyo na uli. Bawat isa sa 1,000 coins, bilangin nyo, walang labis, walang kulang. Number 3, did not believe in the goodness of the master. Para mga tao ngayon, hindi naniniwala na mabait ang Diyos. Ang iniisip, inaapi sila ng Diyos, kinakawawa sila ng Diyos. Tinitikis sila ng Diyos. Pinaplano ng Diyos na sila gibain, wasakin, palungkutin. Of course, kung yan ang paniniwala mo, ang kasunod nun, action. So that man did not believe in the master and did not believe in himself. Wala rin siyang paniniwala sa kanyang sarili na ipinagkatiwala sa kanya ay pwede niyang paramihin.
na dapat niyang paramihin. He had a negative perception of the master. He was fearful and afraid of the master. And he was afraid to invest, to take risks. At hanggang ngayon, maraming ganyang tao. Mamumuhunan ka, sisirain ang loob mo. Magnenegosyo ka, tatakutin ka. Walang ibibigay sa inyo kundi listahan ng lahat ng nalugit na bigo. Pero wala kasi siyang alam na listahan ng mga kumita, yumaman, umunlad. Ang laman lang ng utak niya, matakot at manakot. At ganon ang kanyang ginawa sa kanyang buhay. He was fearful and afraid of punishment as well. At maraming ganyan, kahit Kristiyano, ang tingin sa Diyos, walang ginawa kundi mamalo, magparusa, pahirap, manakit. Ayaw tuloy gumawa ng kahit anong bagay sa takot na magkamali. He was fearful and afraid to produce and to reproduce. Parang marami rin ngayong mga mananampalataya. Minamasama ang negosyo, minamasama ang yumaman ka, minamasama ang maging mabunga. Akala niya virtue na maging maralitak, na virtue at malaking katangian na walang gawin sa buhay, kundi mag-abang ng pagwawakas ng mundo. Natuwa ba sa kanya yung master? Verses 26 and so on. The master of the servant told him, "You are lazy and good for nothing. You know that I harvest what I don't plant and gather crops where I haven't scattered seed. You could have at least put my money in the bank so that I could have earned interest on it." So, ang galing-galing mo naman. Ang totoo, batugan ka, tamad ka, kaya hindi ka nagsikap. At alam mo pa na masama ako, umaani ako ng di ko tanim. Kung ganun palang pagkakakilala mo sa akin, ayaw mong mamuhunan, ayaw mong magkamali, dapat man lang inilagay mo sa bangko yung pera para pagbalik ko may interest kahit 1%. Hindi 0, wala man lang nakinita. Smart ka pala. Di dapat, nagpaka-smart ka na nga, inilagay mo man lang sa bangko. The master reveals number 3's character. Lazy, good for nothing, and above all, he did not have faith in the master's goodness. He did not have faith in himself. And worse, he did not like or love multiplying money. Minamasama niya siguro ang negosyo, minamasama niya ang enterprise, minamasama niya ang anumang bagay na may tubo. Samantalang yung master mismo ang naghahanap ng kita at tubo ng puhunan. Marami sa mga mananampalataya, hindi nila kilala ang Diyos. Mga guni-guni, mga turo ng kung sino-sino ang laman ng utak nila, pero hindi yung turo galing sa Biblia mismo. So they have a misconception of God. Verses 28 and so on. Then the master said, "Now your money will be taken away and given to the servant with 10,000 coins. Everyone who has something will be given more, and they will have more than enough. But everything will be taken from those who don't have anything. You are a worthless servant, and you will be thrown into the dark, where people will cry and grit their teeth in pain." Hindi ito swak sa usual na impression ng mga tao tungkol sa Diyos na laging mahabagin sa mga maralita, na bine-baby-baby ang mga walang kapera-pera. Yung kasi ang kanilang ideya. Pero kitang-kita natin sa turo ni Jesus, baligtad. Dahil sabi noong master, ganun pala hindi mo pinakita ang pera ko ni interest. Masama pala ang tingin mo sa akin. Pues, yung kakonti-konting 1,000 coins na nasa iyo, babawiin sa iyo at ibibigay dun sa merong 10,000. Kaya ngayon, 11,000 na ang pera niya at ikaw 0. Dahil ang lahat-lahat ay babawiin sa sino mang walang-wala. Sabi, wala kang silbi. Itatapon ka sa dilim. Makakasama ka ng mga nagdurusa na nagngangalit ang mga ngipin sa
hihirap na kanilang nararanasan. Kung hindi ito ang pagkakilala nyo sa Diyos, you better correct your impression because this is the God that Jesus presents. He does not reward laziness with free gifts and freebies and charities. Ang pinabibigyan lang niya ng charity ay ang sobrang tanda, sobrang bata, at sobrang may sakit. Kaya hindi nakakapaghanap buhay. At nilinaw yan ni Paul, anyone who does not work should not eat. Ano ang pagkakakilala natin sa ibig sabihin ng charity? I-baby mo lahat ang tamad. Suplayan mo ng pera ang lahat ng kamag-anak mong hindi nagtatrabaho, may bisyo pa. Konsintihin mo ang mga batugan. Pahirapan mo at sipsipin ang dugo ng mga masisipag na miyembro ng pamilya para pakainin yung mga batugan. Hindi yun ang gusto ng Diyos. Mali ang iniisip nating charity kung yun ang iniisip natin. Because the system of God is to reward those who are fruitful. Meron pang isang kwento si Jesus. Yun daw may-ari ng halamanan, nagpunta doon sa kanyang orchard at may nakita siyang isang puno na walang bunga. Sabi niya sa hardinero, bunutin mo na yan. Sayang ang taba ng lupa na sinisipsip ng halamang hindi namumunga. Nakiusap naman yung hardinero, bigyan pa po natin ng konting panahon. Huhukayin ko yung lupa sa paligid ng mahanginan ng ugat, lalagyan ko ng pataba. Pero pag hindi pa rin po namunga, ako na mismo ang bubunot ng halaman na ito. At si Jesus, nung naghahanap siya ng bunga sa fig tree at walang bunga, sabi niya, mabuti ba, huwag ka nalang mamunga uli kahit kailan. At kinabukasan, pagdaan nila, looy na yung puno. Kilala ba natin ang Diyos? Hindi siya natutuwa sa walang fruits. Hindi niya bine-baby ang mga walang silbi. Liban na lang nga, sobrang tanda, sobrang bata, o may sakit. O kaya, pansamantalang walang bunga, dahil lamang inabutan ng time and chance, pero naghahanap at makakakita rin yun. Everyone who makes nothing will receive and keep nothing. That is the kingdom of God. Hindi ba ang introduction nga ni Jesus? And this is the kingdom. At pagka masaya ang Diyos sa iyong bunga, pasasayahin ka rin niya. Everyone that makes much will receive and keep much more. Pag honest ang enterprise, pag nakaw, nabibisto rin at mababawian, pwedeng makulong pa. Yung honest enterprise. This divine justice happens all the time. Huwag tayong sobrang sentimental that we are always giving to the needy when we should giving to the deserving. Dapat yung deserving ang binibigyan. Hindi yung needy kasi tamad. Kasi walang bunga. Everyone who does not believe, everyone who is negative, unproductive, walang bunga, baligtad mag-isip, hindi nananalig, will be punished with poverty and separation from the master, from abundance and from happiness. Apply this financially, materially, emotionally, socially, and spiritually. At gamitin niyo yung coin sa symbol ng anumang bagay sa ating buhay. Emotionally, pag hindi mo inalagaan ng iyong emosyon, talaga magkaka-depress ka dyan. Pag hindi mo pinasaya ang iyong sarili, lulungkot ka nga. Socially speaking, pag hindi ka namunga ng mga kaibigan at goodwill, wala kang aanihing kaibigan at goodwill sa buhay mo, mag-iisa ka. Hindi ka nagpupunta sa mga lamay, wala rin makikipaglamay sa iyo pag ikaw ang namatayan o namatay. Hindi ka umaate ng mga kasalan, kasiyahan, mga pagtitipon, wala rin aaten sa pagtitipon mo. Wala kang tinutulungan, wala ding tutulong sa iyo. That is the kingdom of God. Spiritually speaking, hindi mo pinapabunga ang iyong spirito, hindi mo pinapakain, maluluhi ka talaga. That is the kingdom of God. Walang magbe-baby sa iyo. Yung iba kasi, ang concept nila sa church, bine-baby ka lagi.
Pag merong naglalaya sa church, magtatampo pa yung iba sa leader, bakit kaya hindi hinahanap? Ang hinahanap yung nawawala, hindi yung nagwawala. Ang hinahanap yung naliligaw, hindi yung naglalayas. Mali-mali ang konsepto natin tungkol sa kabutihan ng Diyos to the point na ang ating konsepto ay ang Diyos ay puro na lang tungkol sa pangungunsinte, sa katamaran, sa katigasan ng ulo, at sa mga church bullies. Akala natin kampi ang Diyos sa mga church bullies, yung mga walang ginawa kundi manikil, mangapi, manakal ng kapwa at ipagsiksikan ng kanilang konsepto ng kabanalan sa buhay ng iba. Hindi kampi sa kanila ang Diyos dahil sila yung mga katumbas sa mga Pharisees na pinagalitan mula ulo hanggang paa ni Jesus. Ibahin natin ang ating pagkakakilala sa Diyos tulad ng ipinakilala sa atin ng mga kung ano-anong religious doctrines and teachings. Madalas, it is the religious doctrines that misrepresent God. But know the Father through the Son, because the Son is the personification of the Divine Father in heaven. In His name, every knee will bow, every tongue will confess that Jesus is Lord. Kaya dapat ang pagkakilala natin sa Ama sa Langit kung paano siya ipinapakilala ni Jesus. Hindi tungkol sa mga cartoons na drawing sa ating utak, ng ating guni-guni, o ng kung ano ng mga religious ideas. And let's take note, persons number 1 and 2 had positive attitude about money. They liked money. They loved making money. But they didn't love money more than God. Pero mahilig sila sa pera, mahilig silang gumawa ng pera, at magparami ng pera, at napremyohan sila ng mas marami pang pera. In other words, yun ang gusto ng Diyos. God does not want you to be poor. God does not want you to be unproductive, and God does not want you to depend on others. He likes you to produce a surplus more than what you need. That is the kingdom of God. And let's take note that number 1 and number 2 believed and acted on their belief. They were not afraid to invest, to take risks, and to act positively. Huwag kayong lalapit, manatiling malapit at makinig sa mga taong walang ginawa kundi sirain ang loob nyo. Takutin kayo na malugi. Mas malaking kalugihan yung hindi man lang nagsubok mamuhunan. Playing it too safe is not the safe way. Nakita natin. Because when you take calculated and educated risks, kung kayo man ay namumuhunan at nagbabaka sakali, naaral nyo naman, pinaliit nyo yung risk na kayo malugi, pinadami nyo yung possibility na kayo magtagumpay, doon kayo ngayon mananalig that God rewards good work. That God wants you to be plentiful. That God wants to give you much more. At kung naramihan na kayo sa ibinigay sa inyo ng Diyos, sabi niya, yung little na binigay ko sa iyo, mas mapaparami ko pa yan, pero patunayan mo muna na kaya mong paramihin. Pag gusto kang i-bless ng Diyos, walang pwedeng pumigil. Pero pag ayaw ng Diyos, sino ang pwedeng mamilit? Kaya ang dapat mong unahin is to please God. Meron sa atin, hindi naman Diyos ang nagbibigay ng puhunan. Ang nagbibigay tatay, nanay, kuya, ate, kaibigan, kapatid, boyfriend, girlfriend, bangko. Pero anong ginagawa natin sa binibigay sa atin? Pag ba pinagkatiwalaan ka, nabigyan ng 20,000, biglang pag-chinyek ka, wala yung pera, nawawala. Sari-saring kasinungalingan ang iimbentuhin mo para hindi ka mabisto. Sa palagay mo, mabibigyan ka pa uli. Pwede siguro dahil nahahabag sa'yo, naaawa, bigyan ka ng chance, bibigyan ka uli. Uubusin mo na naman, itatapon mo na naman. Pangatlo, pang-apat na beses, pagsasawaan ka na, huwag ka magtaka pag namatay kang namamalimos, pobre, wala nang nagtitiwala, kasi hindi ka naman pwedeng pagtiwalaan. May mga tao, pag nakahawak ng pera, itatakbo agad sa mga kabalbalan. Ipapamigay sa mga hindi dapat bigyan, gagastahin sa hindi dapat paggagastahan, pagkatapos, aasa at hihingi ulit doon sa nagbigay. Ba't di na lang kayo kumuha ng straw, tusukin nyo lalamunan niya, at sipsipin nyo ang kanyang dugo? Ganyan ang ginagawa ng maraming kamag-anak ka. Tiwala ka ng tiwala, bigay ka ng bigay, tapos lustay ng lustay, tapos hingi ng hingi. Kailan yun titigil? Hanggang mamatay yung hinihingan mo at maubusan na siya ng hininga? The kingdom of God does not reward those types of people.
The kingdom of God is not a kingdom for parasites. Dapat tayo ay mabunga. So, those 1 and number 2 persons receive because they believe positively, and of course, they realize their belief. Kung anong pinaniniwalaan mo tungkol sa buhay mo, yun ang magiging action mo, yun ang magiging buhay mo. Kaya ang una mong chinecheck, ano ba ang paniniwala mo tungkol sa iyong sarili? At huwag kayong manghahas mag-isip na wala kayong pag-asa, hindi nyo kaya. Kasi kahit yung number 3 man dito, binigyan na ng kahit 1,000 man lang. Binigyan pa rin ng chance. Ibig sabihin, kung pinili niya na maging mahusay at mabuti, pwede niyang gawin. Kasi hindi naman mali yung Diyos na nagbibigay ng 1,000 eh. Hindi ka lang nga binigyan ng 10,000 dahil baka lumaki lang lalo ang damage sa gagawin mo sa buhay mo. Kaya kung 1,000 lang ng 1,000 ang natatanggap mo sa buhay, hindi 2, hindi 5, sino sisisihin mo? Ang Diyos? Ang mundo, ang planeta, ang mga Hapon, ang mga Kastila? Ikaw lang ang pwede mo sisihin, kapatid. Kung paano tayo tinatrato ng mundo, tinuruan natin ang mundong itrato tayo ng ganon. Kung di na tayo pinagtitiwalaan ngayon sa dami ng kadalaan ng mga nagtiwala, huwag kayo magtampo. You deserve it. So patunayan mo na pwede kang pagkatiwalaan ulit. Huwag ka na pagkatiwalaan ka uli ng 1 coin o 2 coins. Kasi kahit 1,000, hindi na maipagkatiwala dahil nadala na. Ibangon mo ang iyong puri. Ibangon mo ang iyong dangal para maniwala uli sa'yo unti-unti. At pag naipakita mo naman pwede kang pagkatiwalaan, God is a God of second, third, fourth, and infinite chances. It is important. At matuto tayo mga kapatid, huwag niyong ubusin ang inyong precious resources sa mga taong nagwawaldas lang ng resources niyo. Doon niyo ilagay sa deserving. Yun ang kingdom of God. At kung gusto nating maging mabunga, sabi sa Mark 9:23, everything is possible for one who believes. Pero kailangan maniwala ka muna. Pag di ka naniniwala, di yan magtatagumpay. Everything starts with your thought. Those number 1 and number 2 men, their actions were their prayers. Kaya dininig. And their prayers actually were their actions. Hindi pwede nagpe-pray ang bibig mo, tapos ang katawan mo walang ginagawa. Ang prayer, action. Pag ipinagpe-pray mo pagtagumpayin ka ng Diyos, may gagawin ka para ka magtagumpay. Hindi ka naghihintay na magic. Ang prayer, may kakambal na action. Sabi sa Matthew 7:7, ask and it will be given you. Because asking is not only by words of your mouth or thoughts of your mind. Body language is the best prayer. Ang prayer mo sa Diyos, pagalingin ka, pero anong ginagawa ng katawan mo? Pinapagaling ba ng katawan mo yung sarili niya? Ang prayer mo sa Diyos, paunlarin ang iyong buhay, pero anong ginagawa ng katawan mo? Nagtatrabaho ba para umunlad? Ang prayer mo sa Diyos, ilayo ka sa tukso, pero nasan yung katawan mo? Papunta sa tukso, kinokontra yung prayer ng bibig mo. Pag nagkakakontra, double-minded, huwag umasa na pagpapalain ng Diyos. Remember that persons 1 and 2 achieved what they believed in. They were rewarded for their faith and action. While person number 3 had a negative attitude about money, about making money, and about God, even about himself. He did not believe and acted according to his unbelief. His negative attitude resulted in negative action, which resulted in negative fruit. Kaya it's in your hands. If it's in your mind, it's in your hands. Wala kang ibang pwedeng sisihin. Those that have negative thoughts and attitude cannot have positive lives. Ulitin nyo nga. Those that have negative thoughts and attitude cannot have positive lives. Pag negative ka mag-isip tungkol sa sarili mo, tungkol sa kapwa mo, huwag kang mag-expect ng positive life. Wala kang ginawa kundi pagdudahan ng iyong partner sa buhay, huwag kang mag-expect na tahimik ang buhay nyo. Wala kang ginawa kundi isipin na magkakasakit ka nga.
Lalong-lalo na taningan ka ni taning, 3 linggo ka na lang mabubuhay. Iisipin mo talaga yon. Kaya pagka mga ika-4 na linggo na, magpapakamatay ka na dahil tinanggap mo na 3 linggo ka na lang mabubuhay. Pinaniwalaan mo na kasi. Kaya dapat ang paniwalaan mo yung positive. Because everything is possible for those who believe. Na pwede mong gawin, pwede ka magtagumpay, pwede ka magbago, pwedeng magbago ang asawa mo, pwedeng mabago ang iyong buhay. Those that think negatively should not expect a positive life. Because your thoughts are your prayers, and God hears prayers. Ask, and it will be given you. So watch your thoughts. Kahit walang kakambal yan sa dulo na, this I ask in Jesus' name, prayer ang thoughts. Kailangan ba maging formal ang itsura niyan para maging prayer? Basta inisip mo, prayer yon. Kaya pag inisip mong, naku, sira na ang araw ko, expect it to be ruined. Prayer yun eh. Lahat ng iniisip, prayer. Kahit may kakambal na o wala, na format ng prayer. So, this number 3 did not achieve because he did not believe. And he was punished for unbelief and inaction. So, as we can see, the 3 men here represents all of humanity. That everyone was responsible for his mindset and for his action. Wala kang ibang pwedeng sisihin sa nangyayari sa iyong buhay, kundi ikaw din. So ano? Victim nga ako eh. Kasi isip ka ng isip na victim ka. Kaya paulit-ulit na nangyayari yan. Pag pinalitan mo yung mindset, hindi ako victim, hindi ako api, at di ako papaapi, mating mo, may iba buhay mo. Pag lagi mo sasabihin, lagi po akong inaapi, wala namang nang-aapi kung wala nagpapaapi eh. Dalawa yan. Para may maapi, may nang-aapi at may nagpapaapi. Pag hindi ka na nagpaapi, kalahati na lang yan. Wala nang mangyayari, wala nang maaapi. So pag naaapi ka, kasalanan mo rin. Kasalanan ko po pagka binubuhusan ako ng asawa ko na kumukulong tubig? Oo. Tanggalin mo yung kalan sa bahay nyo para hindi siya makapagpakulo. Subukan mo kung mabuhusan ka pa. Dapat may gawin ka. Lagi ka nalang nakahiga, iiyak-iyak ka. Pag binubuhusan ka, lalo kang iiyak. Alam nyo ba na ang mga violent people, pag nakakakita ng luha, lalong nagiging violent? Kayo na mga, sana naman wala ni isa, battered wives or battered husbands, napigil na ba ng luha nyo ang kalupitan ng asawa nyo? Obserbahan nyo, mas umiiyak kayo, mas lumalakas ang loob niya manakit. That is the animalistic instinct. That when your prey is already helpless, all the more that you play with it. Nakakita na ba kayo ng pusa na pinaglalaroan yung dagang sugatan at pilay-pilay na? Hindi naman kinakain agad, tinitiklot-siklot, tinatakot-takot, pinapatakbo ng konti, hahabulin. That is the animalistic instinct to take advantage of the weak because the strong enjoys and relishes the strength. So in front of a strong person who is trying to scare you as if he was a lion, pag naging para kang kiming-kiming tupa, lalo kang aapihin. Pero pagka kayo inaapi, tapos bigla niyong binunutan ng barel, tingnan niyo kung dito makbo, pero laruan lang dapat yung bubunutin yung barel dahil baka makalabit niyo yung gatilyo, makulong pa kayo. Huwag kayong paapi. Ayaw ng Diyos na maapi kayo. Sa palagay niyo, natutuwa ang Diyos na inaapi ka? No. You were created by God to be dignified and to be free. So kaya ka lang naapi, nagpapaapi ka. Tanda mo yon. May kasalanan ka dyan pagka naapi ka. Huwag mong sisihin ng Diyos, huwag mong sisihin yung nangaapi sa'yo. You attract it. We are responsible. It's in our hands. Ganon din naman sa ating finances. Sa dinami-rami at hinaba-haba ng mga taon ng buhay natin, lahat tayo binigyan ng 10,000 coins, 5,000 coins, 2,000 coins, 1,500, kahit 20. Walang taong hindi binigyan ng chance. What did you do with yours? Lahat may chance. Binibigyan ng chance sa magkatrabaho. Sa simula lang nga, maliit ang sweldo. Yung iba ayaw, gusto malaki agad, hindi nila tinitake. And I know of people who are like that.
They think of themselves very highly educated. They don't want to get employed. Sabi na, konti ang sweldo. Ang gusto nila, big time agad. Hanggang ngayon, naghihintay pa sila ng big time na yun na hindi nangyayari. Everyone has a chance because God is God of fairness. Believe in that. Huwag niyong sisisihin ang Diyos na nangyayari sa buhay tulad nitong ginawa nitong taong to. Yung Diyos ang sinisi, kasi hindi ako nagtitiwala sa inyo, kasi masama ugali niyo, blah, blah, blah. May chance ang lahat, but what do you do with yours? Hindi pa huli, kung sakali man na nasira natin ang ating reputasyon, ating pangalan, pwede pa nating buuin yan. Baguhin lang natin ating pag-iisip at baguhin natin ating pagkilos. Stop and don't blame God and others. Be responsible for your thoughts and for your actions. And when you owe up to the responsibility, when you believe in God and in yourself, because God created you wonderfully, you will be able to make more, much more than you imagine. Sabi ng Panginoon, I know the plans I have for you. Plans to give you hope in the future. Plans not to hurt you. Plans not to destroy you, but to make you successful. But what do you think of yourself? And what do you think of God? Always value the opportunities that God gave you. Kahit small, papalakihin din yan. At pag ang tagal-tagal ng small, mag-isip-isip kayo, ano sa ginagawa nyo ang hindi nag-a-attract ng more blessings? God wants you to live a plentiful life. That is the kingdom of God. But it is in your hands. Dear Lord, teach us many practical things from this story. Natuto kami na kung anong binibigay nyo sa amin, paramihin namin. Hindi sa patuloy na pagtitipid lang, kundi sa pagpaparami para lumuwag ang buhay. Turuan nyo kami, Lord, to be aggressive, to be fruitful and productive, because that's what we see in nature. Ang lahat ng mga puno, ang daming mga seeds, ang daming bulaklak, ang daming bunga. Turuan nyo kami maging tulad nila. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ang kahulugan nito sa ating buhay at sa pakikitungo natin sa isa't isa. Lord, as your people sit in silence before you, reveal your wisdom so everyone can make a practical application from this powerful, universal lesson. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang In your mind and in your hands. Pagmamahal mo sa akin, o kahirap malirik. Dating sarado ang isip kay kitig. Mulian kang nakilala, ang pananaw na wasto. Unawa sa kapwa-tao, nais mo. O Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatangi. Puso ko ay nagpupuri, tingin pagluwalhati sa paglakbay sa aking buhay. Di na nga maliligaw, puso ko man maging isip, tigib lagi ng pag-ibig.
mahusay na pag-ibig ay mapagpahinuhod at hindi na nagkukulang kailanman. O Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatangi. Puso ko ay nagpupuri, tingking pagluluwalhati sa paglakbay sa aking buhay. Di na nga maliligaw, puso ko man maging isip, tikip lagi ng pag-ibig. O Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatangi. Puso ko ay nagpupuri, tingking pagluwalhati sa paglakbay sa aking buhay. Di na nga maliligaw, puso ko man maging isip, tikip lagi ng pag-ibig. Puso ko man maging isip, tikip lagi ng pag-ibig. Dumako po tayo sa mga hiyas ng bayan, mga kayamanan po ng ating lahi, ng ating lipi na maaari nating pagyamanin, kilalanin at itampok. At ito po ay atin ding ipamana sa mga darating pang henerasyon. Ang atin po ngayong itatampok na hiyas ng bayan ay ang ating mga kasabihan. Marami po tayong magagandang mga kasabihan. At bakit po kayamanan ng bayan ang mga kasabihan? Sapagkat ito po ay mga karunungan na naipon, sinala, niliglig, binuo ng panahon. Sa tagal ng ating mga karanasan bilang isang bayan, bilang mga mamamayan, bilang tao, ang ating po mga ninuno ay nakabuo ng mga salawikain na nakabase sa mga mahahaba, matatagal at malalalim na mga karanasan. Kaya dapat lamang namang pahalagahan ang mga kasabihang ito sapagkat hindi naman tayo basta-basta makakaimbento ng kasabihan sa loob ng isang araw o isang linggong karanasan. Kailangan po ang mahabang pag-oobserba sa buhay, pagdidili-dili at pagkatapos po ay pagbubukas ng isip. Ang atin pong kasabihan na itatampok sa araw na ito ay galing sa Katagalugan. Ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. Talaga nga naman po, tamang-tama. At ito po ay galing sa UP Cultural Dictionary for Filipinos ni Thelma B. Quintanar at mga kasama. Uulitin ko po ang kasabihang ito. Ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. At siyempre, ito po ay hindi naman talaga tungkol sa mga kahoy ang pinag-uusapan. Bagamat napakaganda po nung nakikita natin dito na imagery. Yung kahoy nga naman na puno habang maliit pa lang at malambot pa ang mga sanga at malambot pa ang katawan at medyo likuyan o baluktot o kung saan-saan pumupunta kayang-kaya pa nating hutukin, lagyan ng suhay at iurong dito o kaya ay patigasin sa ganong patungong direksyon. Subalit kung yan ay malaking-malaki na at punong-puno na, hindi na natin yan pwedeng maiba dahil matigas na at mataas na, baka hindi pa natin maabot. At ito po naman siyempre yung metaphor na ito ay may kinalaman sa pagpapalaki ng mga bata, sa paghubog ng kaisipan, sa paghubog ng mga paniniwala at mga pagpapahalaga. Napakahalaga ang pagtuturo sa bata ng mga konsepto ng tama at mali, ng maganda at ng mga hindi maganda
habang ang tao ay bata pa, habang ang kanyang isip ay mura pa, at habang siya ay masunurin pa, habang siya ay dependent pa at umaasa pa sa kanyang mga magulang o sa mga matatanda, habang siya ay teachable and impressionable, ay kailangan na dumating tayo sa talagang masusi at seryosong pagtuturo. Napakahalaga na turuan ng mga bata sa tamang panahon. Huwag po nating ipaurong-urong ang pagtuturo sa mga bata. Pag kami mga itinatanong, huwag natin sabihin, o bata ka pa, hindi mo pa malalaman yan, saka na, pagtanda mo na. O kaya, ano ba, kabata-bata mo, ang dami mong tanong, malalaman mo rin yan pagtanda mo. Kailangan po maingat tayo sa pagsagot sa mga tanong, ibigay po natin ang mga sagot na tumpak at tama, at itrato natin ang mga bata na parang matanda kung ating kausap, igalang din natin sila, at bigyan natin ng mga tamang paliwanag. Tandaan po natin ang pagbabantay, ang pagtuturo, ang paghuhutok sa mga mumunting mga bata. Yan po ay magkakaroon ng panghabang buhay na epekto sa kanilang buhay. Kaya isa pong mahalaga na paalala rin sa ating mga magulang, bigyan natin ng oras ang ating mga anak, bigyan natin ng panahon na mahutok yan sa tama, sapagkat kapag malaki na, mahirap na po yan na ibahin pa. Kaya ilapit natin sa Panginoon habang maaga, palakihin natin ang may takot sa Diyos, palakihin natin na kasama ay mga mananampalataya, nadidinig ang salita ng Diyos, mga Kristiyanong awitin, at nang sa gayon, ang batang ito ay lumaking nasa tamang direksyon. Sabi rin po yan sa Bible, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Meron po tayong equivalent niyan sa ating pong kultura, sa ating mga kasabihan. At yan po ang hiyas ng ating bayan ngayon, kasabihang, ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. Kung ang puso mo ay nasasaktan dahil buhay ko ay may kabiguan, suliranin may nagbunga ng kasawian. O Jesus, ikaw ay laging nandyan. Kung nagkamali't nagkasalaman, ang patawad mo'y laging nakalaan. Kung ang kapwa ko sa akin nagkasalaman, ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo ay dapat kong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Kung nagkamali't nagkasalaman, ang patawad mo'y laging nakalaan. Kung ang kapwa ko sa akin nagkasalaman, ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo ay dapat mong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Ang kabaitan mo,
dalangin ko'y iyong tanggapin, na maging karapat-dapat sa iyong paningin. Kung may pag-aalinlangan ang aking paniwalaan ay ikaw, O Diyos. Ang kailangan ko'y iba yung lakas upang di ko natahakin ligaw na landas sa pagpaparot parito. Sa ulat bagyo'y hindi magbabago. Katapatan ko, ang alay ko, Panginoon. Katapatan ko, sa'yo'y panghabang panahon. Kahit minsan na tiwala ko'y di kukupas, katapatan ko panatiliin mong wagas. Sa pagpaparot parito, sa ulat bagyo'y hindi magbabago. Katapatan ko, ang alay ko, Panginoon. Katapatan ko, sa'yo'y panghabang panahon. Kahit minsan man tiwala ko'y di kukupas, katapatan ko panatiliin mong wagas. Panatiliin mong wagas. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!